New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At ito na nga ang ating mga manok na pula. At ngayong araw ay kailangan natin silang hulihin isa-isa. Kasi paiinumin natin ng tableta. Ayan, para po ma-deworm sila. At ito nga, ayan, nagre-ready na ako para hulihin sila. At naisip ko nga na pagkahuli ko ay papainumin ko na sila ng tabletas at ililipat ko sa kabilang pinto doon sa aking mga lagayan ng mga pagkain. Kasi nga para hindi ako malito, syempre alangan namang dyan ko pa rin ilagay. Hindi ko alam kung sino yung mga kumain at hindi na ng tabletas. At yan nga ay mga pang deworm. At bago ko yan diniworm ay hindi ko muna sila pinakain ng gabihan. Kasi nga para walang laman ng kanilang butsi at saka ko siya papainumin ng mga pang deworm. At isa-isa nga kada isang sisiw ang ibibigay natin sa kanila. At ayan nga, nagre-ready na akong ibuka ang bibig ng isa. At ayan nga, sa umpisa, medyo nahirapan pa ako. Syempre, first time. Diba? Lahat ng first time, medyo di pa alam. Diba? Ayan, at doon na nga. At talaga namang nalunok agad ang isang tableta. At ito namang mga iba dahil nga gutom ay akala nila nga ay pakakainin na sila. Kaya ganyan lang yung pwesto ko dyan kasi natutuwa ako at mga nakatanghod lahat sa akin. Sabi ko hindi ako mahirapang manghuli. At ayan na nga, isa-isa nang umiinom at binibigay ko ang bara sa bawat isa. Kinapaka ko pa yung kanyang lalamunan kung nasan hanggang sa makapako andun na pala. At ayun na nga at tinignan ko pa. Sabi ko ang galing, ang bilis malunok. Pagka biglang lumunok-lunok na, ibig sabihin okay na yon. At dito nga ay sabi ko ay talaga namang hindi ako mahihirapan talaga na manghuli. O, diba? Ayan nga dito nga ay solo flight lang tayo at wala tayong kasama. At talaga namang todo-todo ako dyan. At ako lang mag-isa ang nanguhuli at nagpapainom. Lang ako dyan, naka-selfie, nakatapat sa akin ang camera. At dito nga ay pabilisin na natin. At habang umuunti, doon ko nararamdaman ang pahirap ng panghuli. Paghuhuli sa ating mga manok. Ayan. At dyan nga ay talaga namang sabi ko, aba, ayun nga lang ang problema natin. Kailangan nating ulok-ulukin at dito ako nahirapan sa isang ito. At ayun nga, after ko, ay kailangan ko nang palabasin yung mga manok doon sa loob nga nun. Ay nakita ko nga ang mga ipot nila ay may mga dugo. At sabi nga, sadya yun at gawa nga ng pinapatay nga yung mga bulate sa kanila. At ayan nga, kailangan ko na silang ilabas kasi may next pa ako na papainumin. At ayan na nga, dito nga ay nakikita ko yung ibang mga ipot at hindi ko naman nasakop ng video. Ay talagang meron akong nakitang kulay puti na mahaba na para siyang bulati talaga. At ayun nga ay talagang lumalabas talaga pagka diniworm mo. At ayun, nakakatuwa lang kasi ayan, talagang sunod-sunod pa rin sila sa akin kasi nga inaantay nila na pakainin sila. Mamaya pa naman. At kaya nga, ayan, sunod-sunod pa rin at gawa nga ng ako ay pupunta sa kabila. At itong aking mga nangingitlog at malalaki na ay aking i-deworm din. Pag nga diniworm natin ang mga nangingitlog, ay talagang sabi ay hihina nga ang pagbibigay ng itlog. Ano ba ang mas pipiliin mo? Humina ang pagbibigay ng itlog ng ating mga inahin? Or mapasama naman sila dahil sa hindi matanggal ang mga lumalaki or mga nagiging problema or sa kanilang kaloob-loobang katawan. Diba? Mas pipiliin ko namang humina na ang itlog basta't safe naman ang aking mga alaga. At dito nga ay ako ay naghahanda na ng mga tabletas para ayan, ibigay na sa kanila. At ito nga ay isa-isa na ulit nating huhulihin at papainumin. And then ililipat ko naman doon sa kabilang pinto naman sa iba naman. Kaya ayan,
isang huli, isang inom ng ating ibibigay na tabletas. At dito nga, hindi pa rin ako ganong nahihirapan kasi marami pa rin silang nandun sa may aking paahan. Kaya isang painom, isang bulagay sa kabilang kwarto, and then tutungo para kumuha ulit ng isang manok. O, diba? Ayan. Solo flight lang tayo dito. Pero may gumagawa dyan kasi pinalagyan ko na ulit ng net yung isang side para nga maging may partition na. Kasi nga ililipat ko na yung mga 3 months old na mga lalaki doon sa part na yon para hindi na makasama doon sa isang 3 months na mga babae para hindi na aagawan ng kanilang mga food. At eto na nga, ayan. Isang huli, isang tuka. Ayan, mga gutom na nga talaga yan kasi nga hindi naman kasi kumain talaga yan ng mga pagkain kagabi at talagang kailangan gutumin muna sila bago bigyan ng pang-deworm. Kailangan walang laman yung kanilang crop. At ayan nga ay talaga namang nagkakaproblema ako minsan na painumin kasi nga nakatayo ako, wala lang, gusto ko standing ovation, walang pakialaman. Ayan, pero ayan, sa lahat-lahat namang proseso ay ayan, kaya naman at okay naman at hindi pa tayo natatapos dyan ay maraming beses tayong huhulihin isa-isa ang mga manok. Pero sa susunod, yung 3 months old na lang ang ating bibigyan ng vaccine. May lasota pa tayo at saka yung Poulpox vaccine. Kaya talagang maiintindihan ninyo kung bakit ako magiging maliksi at kasing liksi ng mga manok na yan. Kasi talagang isa-isa ko silang hahabol-habulin para mabigay ang lahat ng mga iyon. O diba? Sa umpisa, hindi ganun kadali ang mga gawain sa farm. Pero dahil naman ikaw ay meron ng idea at may experience ka naman na nung bata ka pa lang at saka nang nag-aral ka pa at hanggang ngayon ay tinutuloy-tuloy ko naman ang pag-aaral, ay natututo naman ako at alam ko din naman na darating ang panahon ay mas malalaman ko ang lahat ng mga bagay-bagay sa mga pag-aalaga ng manok, pagtatanim ng mga halaman, paghihito, lahat ng mga papasukin natin. Ayan, iisa-isahin natin at tutuparin natin ang mga dating nasa utak mo lang at pangarap mo lamang. At hanggat kakayanin natin ay itutuloy-tuloy natin. Wala namang perpekto, kaya kung magkaroon man tayo ng palpak ay atin na lang itatama sa mga susunod. At ayan nga ang itsura ng grabe, ilang manok ang hinuli. At ayan nga sila kuya, tapos nang maglagay ng net, kaya ayan, ako din naman ay tapos na. Salamat sa panonood, God bless us all, keep safe, ingat, at please follow our page and share our videos and comment po kayo kung taga saan kayo. Bye-bye!